Pakawalan mo ang kaluluwa ng batang ito sa ngalan ng makapangyarihang Panginoon. Lumabas kayo! Huwag niyo ako lalapitan! Alas! Pero hindi ka nakinig! Kasi halangang bituka mo! Minsan, kailangan nating painumin ng napakapait na mga gamot ang mga mahal natin sa buhay upang gumaling. Kung hindi natin ito gagawin, maaaring lumala ang sitwasyon at tuluyan silang mapahamak. Subalit, paano kung mas matinding pait pa kesa sa simpleng gamot ang hinihingi ng pagkakataon? Paano kung kailangang dumanas ng matinding hirap ang mahal mo sa buhay upang makaligtas mula sa isang masamang tao o elemento? Magagawa mo kayang iparana sa kanila ang ganong kalupitan? Sa ating episode ngayong araw, alamin natin kung ano ang naging pasya ng ating letter sender nang maharap sa ganitong pagkakataon. Ano ba ang ginawa niya nang umuwing wala sa sarili ang kanyang kapatid? Ano naman ang kinahantungan ng kanyang naging pasya? Yan ang ating masasaksihan dito lamang sa kwentong Takip Sining. Kumusta po, Miss Anne? Itago niyo na lang ako sa palayaw kong Jeboy. Nasa Negros Oriental ako ngayon pero galing po talaga ako sa probinsya ng Sorsogon. Doon din po sa kinalakhan kong probinsya nangyari itong ikukwento ko noong 1996. Nangyari po ito noong 18 anyos pa lang ako, habang 15 naman ang kapatid kong si Pia. Isang gabi, nagtaka na lang kami nang hindi umuwi ang nanay naming si Marisa. Hinanap na namin ito sa buong lugar namin at maging sa mga karatig baryo. Pero wala talaga. Hinala ko tuluyan na itong sumama sa kinababaliwan niyang lalaki. Matagal na rin kasi siyang may kalaguyo kahit noong buhay pa si Tatay Istong. Subalit, iba ang iniisip ni Pia. Hoy Pia, ano ba't gising ka pa? Maghahating gabi na oh. Maaga ka pa sa patahian bukas. Matulog ka na dun. Kasi, kuya, baka... Baka ano? Baka biglang umuwi si nanay? Ay naku naman Pia. Huwag mo nang hintayin yung haliparot na yun. Hindi na babalik yun. Masaya na yun dun sa bisig ng lalaki niya. Kuya, huwag ka namang ganyan. Nanay pa rin natin siya kahit gaano pa siya kasama. Oo na, sige na. Nanay na kong nanay. Pero hindi pa rin nun mababago ang katotohanan ng isa siyang malanding babae. Ang kababuyan niya ang dahilan kung bakit inatake sa puso si tatay. At hindi na babalik ang haliparot na yun dito sa bahay. Paano makakabalik? Wala naman tayong ginagawang paraan para mahanap siya. Anong wala? Puspusa na nga ang paghahanap ni na kapitan at ng mga tanod. Ilang araw na nilang ginagalugad ang gubat, pero walang Marisa dun. Hindi naman sapat yun eh. Kulang pa yun para mahanap natin si Nanay Marisa. At anong gusto mong gawin? Lumapit sa bulaang albularyo na yon? Huwag ka nga masyadong nagpapapaniwala sa mga sabi-sabi, Pia. Pinapaasa mo lang ang sarili mo eh. Nakakapagtaka naman kasing biglang nawala si nanay, kuya. Oo, may lalaki siya. Pero hindi naman niya magagawang iwan ang mga anak niya ng ganun-ganun lang. Kaya malakas talaga ang kutob ko na kinuha ng engkanto si nanay. Kung ayaw mong maniwala, edi wag.
Basta ako, susubukan ko ang lahat ng paraang pwede. Ewan ko sa'yo, bahala ka nga. Basta matutulog na ako. Maaga pa ako sa sakahan bukas. Kinaumagahan pagising ko ng mga 6:00 na. Wala na si Pia sa bahay. Siguro ay nakaalis na papunta sa pinapasukan niyang patahian. O di naman kaya ay nasa gubat na naman ito at hinahanap si Nanay Marisa. May nakapagsabi kasing doon daw huling nakita si Nanay. Kaya may hinala si Pia na naroroon talaga ito. Baka nga raw binihag o inakit ng isang engkanto. Pasado 10:00 naman ay lumakad na ako papunta sa sakahang pinagtatrabahuhan ko. Naglalakad ako noon sa may bukana ng gubat. Bagamat hindi ako papasok doon. Nasa kabilang dako kasi ng baryo namin ang koprahan. Pero nakita kong tumatakbo ang isang batang anak ng kapitbahay namin. Kita kong takot na takot ito. Animoy, may nakitang ikinawindang sa gubat. Teka, si Kakay yun ah. Anong problema nun? Parang nakakita ng multo. Kakay! Hoy! Kakay! Kakay! Kuya Jepoy! Kuya Jepoy! Kayo pala! Ano bang nangyari at tumatakbo ka? Haha! Ay, wala po! Wala! Ano ba kasi nangyari sa batang yan? Ay, makaalis na nga. Hinayaan ko na lang si Kakay noon na tumakbo palayo kasi hindi ko naman siya makausap ng maayos. Tapos, tumuloy na ako sa sakahan at binabad ang sarili ko sa trabaho. Gusto ko lang talagang alisin muna sa isip ang tungkol sa pagkawala ni Nanay, pati na ang samaan namin ng loob ni Pia. Naisip ko nga, uwian ko na lang kaya ng paborito niyang pulang bayabas ang bunso kong kapatid. Ang kaso, wala akong nadatnang Pia pag-uwi. Dapat kasi ay nasa bahay na siya ng pasado 3:00. Pero mag-5 na ay wala pa rin siya. Iniisip kong baka may tinatapos lang na tahiing damit sa trabaho. Pero lumubog na lang ang araw at sumapit ang 6:00 ay wala pa rin si Pia. Aalis na sana ako para magpatulong sa mga taga-barangay na hanapin ang kapatid ko. Nang bigla naman siyang dumating. Pia? Pia, saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang? Teka, dahon ng katsubong tong hawak mo ah. Aanhin mo yan. Tsaka, bakit ang dungis mo? Pia! Hoy! Pia, ano ba? Galit ka pa rin ba sa akin? Hoy! Takang-taka ako sa kinikilos ni Pia noon, Miss Anne. Tuloy-tuloy at tulala lang siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto. Tapos ay binagsakan pa ako ng pinto. Oo, nagkakatampuhan kami dati pa lang. Pangkaraniwan naman yun sa mga magkakapatid, pero mabilis din namang nawawala ang tampo ni Pia. Hindi siya nagagalit ng ganoon sa akin. Isa pa sa pinagtaka ko ay napakadungis ng kanyang damit, lalo na sa bandang likod. Kinakatok ko ang kanyang kwarto, pero hindi talaga niya ako pinagbubuksan o iniimik man lang. Hindi na nga ako nakapagluto ng hapunan noon gawa ng matinding pag-aalala.
hanggang sa sumapit ang 9:00 ng gabi. Sino ba yan? Gabing-gabi na eh. Jeboy! Jeboy, ako to. Si Nilo. Si Mang Nilo? Ano namang ginagawa ng albularong yan dito? Jeboy! Teka po, Mang Nilo. Magandang gabi sa inyo, Jeboy. Magandang gabi rin ho, Manong. Ano ho bang atin? Jeboy, tungkol sana sa kapatid mo. Nag-aalala na rin kasi yung may-ari ng patahian eh. Sakto namang madadaanan ko ang bahay nyo. Kaya ako na nagpresentang pumunta rito para mangamusta. Isa pa, hindi maganda ang pakiramdam ko rito sa bahay nyo nang matanaw ko kaninang hapon. Teka ho, Manong. Paisa-isa lang, mahina ang kalaban. Ano ho bang ibig nyo sabihing masama sa bahay namin? Iho, nag-aalala ang mga taga ron sa patahian kung bakit hindi raw pumasok si Pia kanina. Ayos lang daw ba siya? Hindi pumasok? Paanong hindi pumasok? Kakauwi niya lang kaninang bandang 6:00. Ha? Hindi raw dumating dun kanina eh. Andito ba siya ngayon? Oo, nasa kwarto niya. Pero may kakaiba ho sa kanya eh. Hindi ako kinikibo. Tapos parang tulala nang dumating. Ang dungis din ang damit na para bang natumba pahiga sa kung saang putikan. Jeboy, hindi talaga maganda ang nararamdaman kong presensya rito sa bahay niyo. Pwede ko ba siyang makita kahit saglit? Sige ho. Tuloy ho kayo. Pinapasok ko nga sa bahay ang albularyong si Mang Nilo. Napakaseryoso ng mukha nito. Tapos, pansin ko rin ang bitbit niyang putikang sako ng harina. Hinuha ko mga halamang gamot at iba pang gamit sa kanyang hanap buhay ang laman nun. Dumiretso kami sa harap ng pinto ng kwarto ni Pia. Kumatok ako. Ngunit walang tumugon. Kumatok uli ako at sinabi kong nandirito si Mang Nilo. Doon na ako nagulat kasi bigla na lang kumalabog ng malakas ang pinto. Yun bang tunog na may kung anong mabigat na hinagis sa likod nito? Nabahala ako. Kaya napilitan akong buksan ang kwarto ni Pia gamit ang susi. Ayoko sanang gawin yon bilang respeto sa kapatid ko pero hinihingi na kasi ng pagkakataon. Pagkabukas ko ng pinto ay agad kaming sumilip ni Mang Nilo. Pareho kaming napaatras nang magsumigaw si Pia at pilit sinasarado ang pinto. Lumabas kayo! Alas! Huwag niyo ako lalapitan! Mga demonyo kayo! Labayan niyo ako! Tigilan niyo ako! Ah! Pia, ano ba nangyayari sa'yo? Hoy! Pia! Alas! Pia! Hoy! Jeboy, hayaan muna natin siya. Ang mahalaga ay nakita ko ang kapatid mo. Mukhang tama nga ang hinala ko. Hinala? Posibleng hindi na yan ang kapatid mo. Pinagsasasabi niyo, Manong. Jeboy, huminahon ka. Makinig kang mabuti sa akin. Alam ko namang hindi ka naniniwala sa mga ganito. Pero pakiusap. Sige, makikinig ako. Siguraduhin niyo lang na hindi katarantaduhan yung sasabihin niyo, ha? Totoo nga ang sinabi mo. Madumi ang likurang bahagi ng damit ni Pia. Mukhang natumba nga siya pahiga sa lupa o putikan.
Malinaw din na wala siya sa sarili. Sabi ko rin kanina, di ba? May masamang presensya rito sa bahay niyo ngayon. At higit sa lahat, nagwala siya nang malamang nandito ako na isang albularyo. Diretsuhin niyo na nga ako, Manong. Maaaring kinuha ng engkanto ang kapatid mo at pinalitan ng huwad na kopya. Ano ka mo? Natumba siya sa gubat nang mawala ng malay. Pinalitan ng kopya ang katawan niya, pero pinasuot din sa kopya ang damit ng kapatid mo. At takot siya sa akin kasi alam niya ang kaya kong gawin. Hindi man ako naniniwala sa mga engkanto, ay nabahala ako sa mga sinabi ng albularyo, Miss Anne. Naalala ko rin kasi si Kakay, yung nakita kong batang tumatakbo sa gubat. Doon din kasi banda ang daan papunta sa bayan kung nasaan ang patahian. Kumbaga, kailangan pang lumusot ni Pia sa gubat na yon para makarating sa may bayan. Kung ganun, Manong, anong gagawin natin? Mababawi pa ba natin ang kapatid ko? Tatapatin kita, Jeboy. Kaya kong patayin ang engkantong kumuha kay Pia. Ang problema, mababa lang ang pag-asang maibalik natin ang kapatid mo. Pero huwag kang mag-alala. Susubukan ko pa rin ang lahat ng aking makakaya para mabawi natin siya. Hindi nga lang ako nangangakong magtatagumpay tayo. Basta, gagawin natin ang lahat bago lumubog ang araw bukas. Lumubog ang araw bukas? Oo. Kapag lumubog ang araw bukas at hindi pa rin natin siya nababawi, ibig sabihin bigo tayo. Wala akong ibang magawa noon kundi ang magtiwala kay Mang Nilo. Wala kasi talaga akong alam sa mga ganong kababalaghan at hiwaga, Miss Anne. Una niyang iminungkahi ay magpausok kami ng insenso at halamang gamot sa buong bahay. Hindi ko agad nalaman kung anong halamang gamot yon kasi tinadtad na dahon na ang kanyang nilabas. Mahigpit din niyang bilin na takpan ko ang ilong at bunganga ko. Hindi ko raw kasi pwedeng malanghap ang usok na para sa engkanto. Kumuha si Mang Nilo ng 2 paso sa kanyang bahay. Nilagay niya ang isa sa tapat ng pinto ng kwarto ni Pia at ang isa naman ay sa may bintana nito. Pagkatapos, sinindihan ng albularyo ang mga ito pagsapit ng hating gabi. Nagtakip kami ng mga ilong at bunganga namin. Kumalat ang usok sa bahay at bakuran. Sa atas ni Mang Nilo, ay lumayo ako ng mga 10 metro mula sa bahay. Kita ko siyang lumuhod ilang metro mula sa harap ng bintana ni Pia. Saka nagsimulang mag-usal ng dasal. Pakawalan mo ang kaluluwa ng batang ito sa ngalan ng makapangyarihang Panginoon. Isauli mo sa amin si Pia. Palayain mo si Pia. Palayain mo! Pia, ayos ka lang ba? Pia, ayos ka lang? Pia! Huwag kang mag-alala, iho. Maya-maya lang ay tuluyan na rin siyang makakatulog. Kailangan nga lang nating ulitin ang pagpapausok bukas ng 6:00. Tapos 12:00 rin ng tanghali. May mga gagawin din akong hakbang para sa panggagamot. Sigurado ho ba kayo, Mang Nilo? Basta magtiwala ka lang, Jeboy. At magdasal.
Nagpahinga at nakatulog naman si Pia makalipas ng mahigit 1 oras. Nagpaalam din ng albularyo na uuwi muna at babalik na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Ako naman ay hindi makatulog ng maayos. Doon na ako naglatag ng banig sa kwarto ng kapatid ko kasi ayaw kong iwan siya ng matagal. Napansin ko rin sa lapag ang 2 dahon ng katsubong. Mga dahong bit-bit ni Pia nang dumating. Tuyot na ang mga ito dahil sa usok, pero napansin kong kahawig ang mga yon ng pinausukang halamang gamot ni Mang Nilo. Kinaumagahan, bumalik nga si Mang Nilo. Dala pa rin ang kanyang sako at meron ding bitbit na iilang tangkay ng bayabas. Pinausukan niya ulit ang bahay at nagdasal. Pagkatapos, nagulat ako nang puntahan niya si Pia. Tsaka inorasyonan. Pinaghahampas niya ng tangkay ang kapatid ko habang galit na kinakausap. Tama na tong laro mo. Demonyong engkanto ka. Ibalik mo na sa amin ang batang ito. Ibalik mo na sa amin si Pia. Dahil kung hindi, hindi kita titigilan. Ito pa! Ito ang nararapat sa'yo! Manong, anong ginagawa nyo? Nasasaktan si Pia. Manong, tama na! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Kailangan kong gawin ito, Jeboy. Kailangan kong gawin ito para maibalik ang kapatid mo. Pero Manong... Tandaan mong hindi na si Pia ang isang ito, Jeboy. Hindi na ito ang kapatid mo. Ibalik mo sa amin si Pia! Ngayon na! Aray! Tama na! Tama na! Tama na! Tanggalan mo na ako! Halimaw ka! Tama na! Pia... Halos 1 oras ding pinaghahampas ni Mang Nilo si Pia noon, Miss Anne. Awang-awa na nga ako sa kapatid ko, pero tiwala naman akong yun lang ang tanging paraan para maibalik si Pia sa amin. Isa pa, alam ko naman sa loob-loob ko na hindi si Pia ang nakikita ko. Nang matapos ay punong-puno na ng mga latay ang kanyang katawan. May konting bahid ng dugo rin sa kanyang banig. Wala pa rin akong napansing pagbabago sa kapatid ko. Tulala pa rin ito at hindi umiimik. Noong mag-aalas 8 naman ay pinagkape ko muna si Mang Nilo. Yun lang kasi ang kaya kong ibigay sa kanya, lalo't hindi naman kami mayaman. Subalit, naputol ang usapan namin nang biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Kuya Jepoy! Ako po to! Si Kakay! Sandali lang. Oh, ano kailangan mo? Andyan po ba si Ate Pia? May pinabibigay kasi si nanay. Ipapatahi raw sa bayan. Ha? Oo, nandito si Ate Pia mo. Pero hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon eh. Hindi siya makakapunta ng bayan. Ay, ganun po ba? Sige, sasabihin ko na lang po. Kamusta ka, Kakay? Ikaw pala yan. Maganda ba gising mo ngayon? Mang Nilo? Bakit kayo nandito? Kakay, may problema ba? Kuya, aalis na po ako. May halimaw! May halimaw! Ano bang problema ng batang yun? Kahapon pa yung ganun ah.
Masyadong masalimuot ang araw na yon, Miss Anne. Pagkatapos kasing kumain ay bumalik na sa panggagamot ang albularyo. Napakasakit para sa akin na makitang pinaghahampas niya ng tangkay ang kapatid ko. Si Pia naman ay nagiging bayolente na rin at pumapalag kay Mang Nilo. Huminahon lang siya ulit matapos pausukan noong 12:00 ng tanghali. Mga bandang 1:00, tulog si Pia noon. Dumating ang nanay ni Kakay na si Aling Martha. At nagtatanong kung bakit daw ba parang takot na takot ang kanyang anak. Paulit-ulit daw nitong sinasabing may halimaw. Pero umuurong ang dila kapag tinatanong kung sinong halimaw. Kaya naman sinabi ko sa Ali ang nakita ko sa may gubat ng nagdaang araw. Sinabi kong baka may nakitang nakakatakot si Kakay doon. Pagpatak ng 5:00 ng hapon ay sinabihan na ako ni Mang Nilo na malapit nang lumubog ang araw. Ang problema, mukhang hindi pa rin isinusuko ng engkanto ang kapatid ko. Talagang matigas ka, ha? Talagang matigas kang hayop ka! Tama na! Ayoko na! Tama na! Tigilan mo na ako! Halimaw ka! Tama na! Tigilan mo ako! Dahil kung hindi, sasabog ang lihim mo! Pumapalag ka talaga, ha? Pumapalag ka talaga? Hindi kita titigilan hanggat hindi ka namamatay. Tama Mamamatay ka! Ano ba? Mamamatay ka! Tama na! Ayoko na! Tama na! Wala pa rin ho ba, Mang Nilo? Hindi pa rin ba natin maibabalik si Pia? Matigas talaga ang isang to, Jeboy. Ganito na lang. Bilisan mo. Kunin mo yung langis ko sa bahay. Nag-iisang malaking bote lang yon na nasa altar. Kunin mo yon at dalhin mo dito. Madali ka! Opo, Mang Nilo. Iniwan ko si Mang Nilo na sinisindihan ng mga pasong may insenso at halamang gamot. Kumaripas ako papunta sa kanyang bahay. Tsaka kinuha ang sinasabi niyang bote ng langis. Napahinto akong saglit sa bakuran nang mapansin kong napakaraming katsubong doon. Agad naman akong tumakbo pabalik sa bahay, subalit malayo pa man ako ay bigla akong sinalubong ni Aling Martha. Jeboy! Jeboy! Aling Martha! Pasensya na po. Aling Martha, nagmamadali ho kasi ako eh. Halika muna rito. Bilis, may kailangan ka malaman. Po? Ano po ba yun, Aling... Si Nilo. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Isa siyang demonyo. Ano pong... Nagsalita na si Kakay. Nakita raw niyang nilalapastangan ng lintik na albularyong niya ng kapatid mo sa gubat. Kahapon daw ng umaga. Ano ka mo? Pero... Jeboy, huwag kang magtitiwala sa hayop na yon. Bilisan mo. Ilayo mo siya sa kapatid mo. Sige na. Huwag kang mag-alala. Pupunta na ako sa barangay. Tapos susunod na kami ron sa inyo. Miss Anne, kulang na lang ay lumipad ako para makarating agad sa bahay. Tanaw kong umuusok na ang bahay namin, ngunit hindi ito yung usok na nagmumula sa mga paso. Sinunog ng demonyo ang bahay namin. Pia! 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 Pia, sumagot ka! Pia!
Pia! Miss Anne, nadamay nga si Pia sa pagkaabo ng bahay namin. Habang nagluluksa ay napagtanto ko rin kung gaano ako kahangal. Kung gaano ako katanga at naniwala ako sa panlilinlang ng albularyong demonyo. Ang halimaw na gumagamit ng masamang halamang gamot ng katsubong para lalong sirain ang isip ni Pia. Kaya naman hindi ako tumigil noon sa paghahanap sa kanya. Ginalugad ko ang buong baryo namin at ang katabi nitong gubat. Hayop ka! Hayop kang demonyo ka! Pagsasamantalahan mo yung kapatid ko! Tapos ano? Tapos pahihirapan at papatayin mo? Hayop ka! Demonyo! Teka, J-Boy! Magpapaliwanag ako! Makinig ka muna sa akin! Ang kapatid ko, si Pia! Hindi ba siya nagmakaawa sa'yo, ha? Nagmakaawa siya sa'yo! Pero hindi ka nakinig! Kasi halangang bituka mo! J-Boy, makinig ka naman, ano ba? Ilayo mo yung patalim! Matalas yan! Patawarin mo na ako! Sige na! Hindi! Itong bagay sa'yo! Ito pa! Masunog ka sa impyerno! Napatay ko nga po sa saksak si Mang Nilo noong araw na yon, Miss Anne. Ang totoo, kalalaya ko lang noong 2021. Nakulong ako ng mahabang panahon dahil sa pagpatay ko sa albularyo. Pero kung akong tatanungin, ayos lang. Ang mahalaga, naipaghiganti ko ang kapatid ko. Naipaghiganti ko si Pia. Ang kapatid kong hindi ko man lang naipagtanggol noong kailangan niya ako. Sa ngayon ay nandirito na nga po ako sa Negros Oriental. Sinusubukang bumuo ng isang bagong buhay bagamat hindi ko na iniisip na bumuo ng sariling pamilya. Hihintayin ko na lang ang aking kamatayan kung kailanman ito itinakda ng Panginoon. Hanggang dito na lang po. Gumagalang, J-Boy. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Dara Constantino. Sana girl, makamove on ka na sa heartbreak mo. Kay Roxy Petzold, Ja Barakiel, Laling Cruz, Liza Sachi, Henry Navarro, Rhea May Lasco, Emmanuel Garcia, Luz Dantes, Andro Luyan, Simon, Daniel. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment mula kina Nanette Panessa at Nene Baloyo. Sabi ni Nanette, "Good morning po KT at ST from Abu Dhabi. Inaabangan po namin lagi ang mga kwento nyo habang nagtatahi po kami sa shop namin. Shoutout naman po sa mga kawork ko sa Al Hudayriyat Tailoring Shop. Sana tama yung pagkakasabi ko. Al Hudayrat Tailoring Shop. Ingat po kayong lahat. Lagi po kaming nakaabang sa mga kwento nyo. God bless you all." Sabi naman ni Nene, "Hello po KT team. Happy listening all the way from Hong Kong. The best po ang mga content nyo. More power po and God bless everyone." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.